Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Tayo po ay nakasamba sa Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Amen. Praise the Lord. Mukhang maraming napuyat kagabi sa JS mukhang maraming napuyat. Ayan. Ang nagtataka ko pati yung ibang senior napuyat din yata. Praise the Lord. Ayan. Yung palang laptop na kay Grace. Ayan. So, salamat sa Panginoon. Tatandaan niyo pa po ba yung dati nating, yung last Sunday nating pinag-aralan? Ito po yung continuation. Ito po ay napakahalaga na ating binabalangkas ngayon sapagkat ito po ay patungkol sa tunay na gospel, tunay na mabuting balita. Marami pong tao nakakalungkot lang din pong isipin na maraming tao po ngayon na iniisip nila na sila po ay nasa tamang katuruan. Sa iba-iba pong relihiyon, mapapansin ninyo, lahat ay pinaglalaban nila na tama yung kanilang pinaniniwalaan. Ngunit, hindi po pwedeng magkakaiba ng pinaniniwalaan ay pare-pareho totoo. May isa lamang pong totoo. Isa lamang po yung gospel. There is only one gospel. And that is the gospel of the grace of God. Kaya, mga kapatid, ito po ay nakahula naman ito sa Biblia na sa huling panahon marami ang magtuturo ng iba-ibang mabuting balita at sasabihin nila yun ang mabuting balita. Sabi naman ni Paul, ang totoo, wala namang ibang mabuting balita. Kung hindi, pinasasama lang nila yung mabuting balita. So, ang mabuting balita lang po na ipinangaral ni Paul ay yung the gospel of the grace of God. Yan po ang sinabi niya doon sa Acts 20:24. Sabi niya, maging ang buhay ko man sa akin ay mahalaga, pero hindi ko to inibig sapagkat matupad ko lamang tungkulin o ministeryo na pinagkaloob sa akin ng Panginoong Kristo. Ano yung ministeryo yon? To testify the gospel of the grace of God. So, iisa lang po yung gospel. Kaya sabi po ni Paul sa Galatians chapter 1, verse 8, kahit mga anghel pa ang magturo sa inyo ng iba sa itinuro ko, sila ay sumpain. At inulit niya yun sa verse 9, sino man ang magturo ng iba, kahit sino pa. Sa verse 8, kahit daw anghel. Pagdating po sa verse 9, kahit sino pa, kahit sino mang tagapagturo, ay magturo ng kakaiba sa itinuro ni Apostol Pablo. Ang sabi niya, sumpain. Ibig sabihin, ng sumpain, may impyerno. Kaya napakahalaga po na alam natin yung gospel. Ito po kasi nakasalalay dito yung ating kaligtasan. Maraming tagapagturo, maraming nagtuturo, maraming relihiyon. Iba-iba sila ng pinaniniwalaan. Pero isa lang po doon ang totoo. Alin yun? Yung gospel of the grace of God. Yan po, inalay ni Pablo ang kanyang buhay para lang po magpatotoo doon sa mabuting balita ng biyaya ng Diyos o mabuting balita ng kagandahan loob ng Diyos. So, bago po ang lahat, alam ko po na kabisado niyo na sa mga praise team natin.
bakit nawawala rito? Yung mga praise team, dito kayo sa loob. No? Asan yung iba? Praise team. Okay? Si Chacha, nasaan? Dito kayo sa loob. Okay. So, yun lagi natin binibigkas, dinideklara sa ating mga sarili. Alam ko, kabisado niyo yun. At sabay-sabay natin itong bigkasin. Ayan, dito matetes kung kabisado nyo na sa hinaba-haba ng panahon, sa dinami-dami ng linggo na ating itong idinideklara. No? Kailangan kabisado na natin ito. So, sabay-sabay mo natin bigkasin. No? Okay. 1, 2, 3. I am. Bible says I am. I have what the Bible says I can do. The Bible says I can do. I am a disciple of Christ, always ready to learn. In Jesus' name, Amen. Palagpakan natin ang Panginoon. So, gaya nga ng aking sinasabi kanina, may isang gospel lang. That is the gospel of the grace of God. Bakit grace? Bakit gospel of grace of God? Pag sinabi grace, ating po na pag-aralan nung una, kasi lahat ito ay gawa ng tao. Gawa ng Diyos ang kaligtasan. At ito ay regalo ng Diyos sa tao. No? Kaya ito, tinatawag na full grace. Bakit tinatawag na full grace? Kasi nung una, sa Genesis, meron ng grace. Pero hindi pa siya full. Kundi part lang. Bakit full grace na ngayon? Kasi ibinigay na ng Diyos sa kanyang bugtong na anak, walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Kaya ang grace ngayon ng Panginoon, full na, full grace. No? Ibinigay niya yung bugtong na anak niya, yung pinakamahalaga. Kaya sabi sa Romans 8:32, kung yung kanyang bugtong na anak ay hindi niya pinagkait, kundi ibinigay niya, anong bagay pa hindi niya pwedeng ibigay sa atin ng libre o ipagkaloob ng walang bayad. No? Kaya full grace kasi si Jesus na. Itinodo na ng Diyos ang kanyang kagandahang loob sa atin. Itinodo na ng Diyos, pati yung kanyang kaisa-isang anak, pinakamahalaga sa kanya, ipinagkaloob na para sa atin. So, kaya po full grace. Bakit naman tinatawag na pure grace? Purong biyaya. Bakit? Kasi walang halong gawa ng tao ang ginawang pagliligtas ng Diyos kung hindi ang Diyos lamang ang gumawa nito. Lahat gawa ng Diyos. Simula hanggang sa tayo ay kunin ng Panginoong Jesucristo, hanggang bumalik ang Panginoong Jesucristo, lahat ng yan gawa ng Diyos. No? Siyang nagplano. Sa Genesis 3:15 pa lang, may plano ng Diyos. Ipinahayag na ng Diyos kung paano niya ililigtas ang tao. Sa katunayan nga, ang kordero ay pinatay before the foundation of the world. Revelation 13:8. Ano ba? So, kaya napakahalaga na yung biyaya, alam natin. Una, full grace, binigay na lahat, tinodo na ng Diyos. Pangalawa, pure grace, walang gawa ng tao, kundi purong gawa ng Diyos. No? Kasi meron po nangangaral na hindi ka maliligtas daw sa gawa ng Diyos lang. Kailangan may gawa daw ang tao. Hindi totoo yun. Ano? Nilalapastangan nila ang anak ng Diyos. Niyuyurakan nila ang dugo na nagpabanal sa tipan. Yan ang sabi sa Hebrews 10:29. Kaya, hindi totoo na may gawa ang tao, may ambag ang tao sa pagliligtas. Ang Diyos lamang talaga. Kaya napakahalaga dito na alam natin. Kasi kung may gawa ang tao sa pagliligtas, mapupuno ang langit ng taong mayayabang. Ipagmamalaki nila yung kanilang mabubuting gawa, kaya ako naligtas.
No? Kaya puro yung mabuting gawa nila ang kanilang ipepresent. Kaya nga yung nasa Matthew chapter 7, verse 22 to 23, ang ipinepresent nila puro yung ginawa nila. Pero tayong mga naniwala sa mensahe ng biyaya, wala tayong pagmamalaki, kundi ang pagmamalaki natin yung ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Yun po ang ating ipagmamalaki. Hindi natin sasabihin, Panginoon, naglingkod ako sa iyo. Panginoon, nagpalayas ako ng demonyo sa pangalan mo. Nagpahayag ako ng salita mo. Hindi yung mga ginawa mo ang nagligtas sa iyo. Kung hindi, kaya ka napunta ng langit, hindi dahil sa mabuting gawa mo, kundi dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. So, yun po yung maliwanag po ba yun? Amen? So, hindi tayo sasabihan ng Diyos na umalis ka sa aking harapan, hindi kita nakikilala. Bakit? Kapag umasa ka sa biyaya, sa purong biyaya ng Diyos, ipagkakaloob sa banal na Espiritu at siyang tatak ng pagkaligtas sa atin. Doon lamang po ipagkakaloob ng Diyos ang banal na Espiritu. Doon sa Kanya ginawa, hindi sa ginawa ng tao. Amen? Hallelujah. So, nang nakaraang linggo, atin po pinag-usapan, no? Yung 3 approaches of the gospel. Diba? Tandaan nyo, merong gospel na different gospel. Ano yung different gospel? Walang gawa ang Diyos, puro gawa ng tao. Performance ng tao ang basihan. Yung isa, yung half grace, half works. Ano? Kalahati gawa ng Diyos, kalahati gawa ng tao. Mali pa rin yun. Hindi yun ang tunay na gospel. Yung pinag-ahalo, yung ginawa ng tao, kailangan may mabuti kang gawa. Hindi totoo yun. Wala pong kaligtasan sa ganong gospel. No? Kundi sa gospel of grace lang. Bakit? Anong sabi ng Titus chapter 2 verse 11? Nahayag sa atin ng alin? Ang biyaya ng Diyos na siyang may dala na mabuting balita ng kaligtasan. For the grace of God that brings salvation hath appeared to all men. Only the grace of God brings salvation. Only the grace of God. Hindi yung grace plus works o all works. Hindi po yun. Only the grace of God. Kaya nga sabi ng Ephesians 2:8, you are saved for by grace you are saved through faith. Not of your good works or not of works. Ano? Sabi diyan, for by grace are you saved through faith, not of yourselves, it is a gift of God. Hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ano? Paano tayo na-save? By grace. Kaya grace lang. Ano sabi ng Romans 11:6? Pagka grace lang siya. Sabi niya, for if by grace, then is it no more works. Otherwise, grace is no more grace. Pagka biyaya, walang kasamang gawa. Kung kahaluan mo ng gawa, hindi na siya biyaya. Kaya pagka yung biyaya, hinaluan mo ng gawa, hindi na daw siya biyaya. At kung hindi na siya biyaya, wala nang kaligtasan. Bakit? Naligtas na tayo dahil sa biyaya. Naunawaan po? Ito po yung masakit na katotohanan. Maraming tao ayaw tanggapin yung purong biyaya ng Diyos na akala nila meron silang kakayahan para iligtas sa kanilang sarili. Walang kakayahan ng tao. Tanging gawa lang ng Diyos dahil sa kanyang kagandahang loob, dahil sa kanyang biyaya. Naunawaan po? So, yun po yung 3 approaches of salvation. So, yung grace lang ang pwede nagmedala ng kaligtasan. Kaya, kung nasasabi po sa inyo na walang kaligtasan sa mga tao na sumampalataya sa maling gospel,
Bakit? Sabi kasi ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 1 verse 8. Sabi niya, Galatians chapter 1 verse 8, but though we or an angel from heaven, kahit kami o ang anghel man na galing sa langit, mangaral o preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. Ibig sabihin, sumpain siya. Pag iba sa pinangaral ni Pablo, sumpain siya, impyerno, anatema. Kaya napakahigpit ni Pablo. Yan po ang tamang gospel na ating pananampalatayaan. Inulit pa niya sa 9. Sabi niya, hindi lang anghel o kami, kahit sino. Sabi niya, as we said before, so say I now again, if any man, kahit sinong tao, preach any other gospel, mangaral ng ibang mabuting balita. Ano yung ibang mabuting balita? Sinasabi sa, bigyan ko po kayo ng example. Sabi sa Colossians 2:13, pinatawad na lahat ng ating mga kasalanan. That is the good news. Pag iba doon, hindi yung gospel. Ma-impyerno, ang sabi ni Paul. Pag may nangaral sa inyo, hindi lahat ng kasalanan pinatawad, kaya kailangan humingi araw-araw ng tawad sa Diyos. Kasi hindi pinatawad lahat. Hindi totoo yun. That is another gospel or other gospel. Walang kaligtasan doon. I'm very bold na sabihin ito kahit sa live, kasi yun ang totoo para magising ang mga ibang nangangaral ng salita ng Diyos. Nagsisipag pa naman. Alam niyo, ang daming masisipag mangaral kahit sa kalsada, nangangaral. Ang nakakalungkot, mali ang ipinapangaral. Mali ang pinapangaral. Yun po ang nakakalungkot. Kaya pasalamat tayo sa Diyos, tama yung naririnig nating gospel. Tama ang Diyos. Tama ang Bible. Amen? Hindi ko sinasabi, ako tama. Tama yung Bible. Ang sabi ng Bible, pinatawad sa atin ang ating lahat ng mga kasalanan. Yun ang sabi ng Biblia. Tapos pag sinabi mo, hindi, kailangan na humingi ng tawad. Hindi ka naniwala sa Biblia. Ikaw na, malakas ang tama. No? Kaya tama ang Bible. Naniniwala ba kayo tama ang salita ng Diyos? Pinatawad ka ba lahat ng kasalanan? Hihingi pa ba kayo ng katawad? Hindi na. Sabihin nyo na ng Panginoon, nagkasala ako, pero salamat po, pinatawad mo na lahat ng aking mga kasalanan. I-declare nyo yung ginawa ng Diyos. Amen? So, yun po yung gospel, tunay na gospel. So, yan po yung ating, at tayo po ay, hallelujah. Kaya, sa true gospel, sin has no dominion over you. Sabi niya sa Romans 6:14, wala nang kapangyarihan sa iyo ang kasalanan. Yun po ang sabi ng Bible. Sapagkat ang kasalanan ay hindi makakapaghari sa inyo, sapagkat wala na kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Ang gospel, hindi ka na paghaharian ng kasalanan. Kasi wala ka na sa ilalim ng kautusan, nasa ilalim ka na ng biyaya. So, if we are not under the law, we are now under grace. If you are under grace, you are no more under curse. Hindi ka na, you are not under curse. You are under grace. Wala ka na sa ilalim ng sumpa. Kasi yung nasa law, nasa ilalim ng sumpa. Yun ang sabi sa Galatians 3:10. Nasa ilalim ng sumpa. Yung mga umaasa sa kautusan. Yung umaasa sa Malakias 3:10. Kautusan po yan. Pwede kang gumamit ng tithes. Huwag yung Malakias 3:10.
written. Bakit? Kasi part ng kautusan yan, may sumpa yan. Kaya ang sabi ng Galatians 3:10, lahat ng umaasa sa kautusan nasa ilalim ng sumpa. Kasi hindi lang yung malaki as written ang dapat mong sundin. Pag sinunod mo yon, sundin mo lahat ng kautusan. Yun ang nakalagay. Ayan, basahin natin. Sapagkat ang lahat ng nasa gawang ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Sapagkat nasusulat, sinumpa ang bawat hindi nananatili sa lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan upang gawin nila. Alin ang gagawin mo? Pag sinunod mo yung malaki as written, sundin mo lahat ang nakasulat sa aklat ng kautusan. Doon ka na mabubuhay sa kautusan. Hindi ka na sa biyaya. Kaya mga kapatid, siguruhin nyo, tama ba yung gospel na aking pinaniniwalaan? Kasi pag mali yung gospel na pinaniniwalaan, ang sabi ni Paul, maimpyerno. Yun po ang sabi. Kaya, ito po yung aking nililinaw sa inyong mabuti. Dahil nagkalat ang maling turo, huwag kayong maligaw. No? So, ang natapos po tayo last Sunday is sa 1 Corinthians 15, verse 1 to 4. No? So, itutuloy po natin ngayon. Pero bago ang lahat, hayaan niyo po muna akong manalangin. Ama, salamat po sa pagkakataon nito na muli kami makarinig ng salita ng katotohanan. Dalangin ko po na ito ay tumimo sa puso at isipan ng bawat isa upang huwag kaming mailigaw ng sari-saring mga turo. Salamat po, Panginoong Banal na Espiritu, na Ikaw ang tunay na nagtuturo ng mga katotohanan ito mula sa mabuting balita ng Panginoong Jesucristo. Salamat po, Ikaw nagpapaunawa upang matanggap namin ang mga katotohanan ito ng maliwanag sa aming puso at isipan, upang ito aming mapangawakan, mapaniwalaan, matayuan po namin. Salamat, Ama, sa iyo lahat ng kapurihan sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin si Lord. So, 1 Corinthians 15. Verse 1 muna tayo. Re-reviewin ko lang ng konti itong 15 na ito. No? Sabi doon, ngayon pinapatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo naman tinanggap, na siya naman ninyong pinanatilihan. Tingnan po ninyo. Sabi ni Pablo, pinapatalastas ko sa inyo, mga kapatid. Ibig sabihin, yung ipinangaral niya, ipinapatalastas pa. Para maunawa ang mabuti na tama yung gospel na inyong sasampalatayanan. Sabi niya sa mga taga-Korinto. Na inyo namang tinanggap. Ibig sabihin, tinanggap nila na yun ang katotohanan, na siya naman ninyong pinanatilihan. Ibig sabihin, hindi sila bumaling sa ibang gospel, kundi nanatili sila doon na sa paniniwala nila sa gospel na yun. No? So, sinigurado ni Pablo na yung gospel, yung itinuro niya, yung pinread sa kanila, ito yung pinapaalala pa rin niya, pinapatalastas pa rin niya. So, na inyong tinanggap, na siya naman inyong pinanatilihan. Next verse. Sa pamamagitan naman nito, yung gospel, ligtas kayo kung merong kung. Ligtas kayo kung. Yan ang anuhin nyo, yung kung. Kasi ito yung tama yung gospel, pero sabi niya, ligtas kayo sa pamamagitan ng gospel nito. Kasi tama yung gospel. Kung, ano yung kung? Kung matiyaganin yung iniingatan ang salitang pinangaral ko sa inyo. Ibig sabihin, iniingatan. Nasa isipan mo. Dapat kabisado mo yung gospel. Dapat alam mo yung tamang gospel. Kabisado mo, bakit ka napatawad? Bakit ka naligtas? Anong salita ng Diyos ang pinangahawakan mo? Hindi pwedeng sasabihin mo, nanalig po ako sa Panginoong Jesucristo kaya ligtas ako. Anong pinaniwalaan mo tungkol sa Kanya? Pag wala kang alam, hindi pwedeng ganon. Ang sabi, pag wala kang alam, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Walang kabuluhan ang iyong pananampalataya pag hindi mo alam kung ano yung salitang pinaniniwalaan mo. Paano ka napatawad sa kasalanan? Ilang kasalanan na napatawad sa iyo? Pag
hindi mo alam yung katotohanan, walang kabuluhan ang pananampalataya mo. Hindi yung gospel walang kabuluhan, yung pananampalataya mo. No? Pag wala yung wala ka pinaniniwalaan. Pangalawa, paano nawawala ng kabuluhan ng pananampalataya? Pag hindi mo siya tinatayuan, pag hindi mo pinaninindigan, pag bumabaling ka sa ibang gospel, walang kabuluhan ng pananampalataya. Naniwala ka ngayon. Lord, naniniwala ko lahat ng kasalanan ko, pinatawad mo na. Bukas nagkasala ka. Lord, patawarin mo ako, nagkasala. Di ba pinatawad ka na? Hindi mo tinayuan eh. Hindi mo pinanitilihan yung gospel. Bakit ka humihingi ngayon ng tawad? Di ba naniwala ka, pinatawad ka na sa lahat? Tapos ngayon, hindi ka na naman. So, hindi ka na nanatili sa isang gospel. Umiiba ka. So, nanampalataya ka ng walang kabuluhan. So, walang kaligtasan. Kaya nga merong kung. Naunawaan niyo po? Kung. Ligtas kayo kung matyaga niyong iniingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, yung gospel. Okay, naunawaan mo natin? Verse 3. Ito na po. Ready niyo na ang mga ballpen at papel. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat. Yung sinabing una sa lahat, ito po yung pinakamahalaga. Ito po yung parte na pinakamahalaga patungkol sa kaligtasan. Sabi niya, akin namang tinanggap. Alin? Na si Kristo ay namatay. Tinatanggap niyo ba si Kristo namatay? Namatay dahil sa ating mga kasalanan. Ayon sa kasulatan. Dapat may ayon sa kasulatan. Nakita niyo po, ayon sa kasulatan o according to the scripture. Bakit? Pag yung pinaniwalaan mo, hindi according to the scripture, baliwala ang iyong pananampalataya, walang kabuluhan. Hindi pwedeng opinion lang ng tao, opinion lang ni pastor, opinion lang ng ministro, sinabi lang ng pare. Hindi pwedeng gano'n ang paniniwalaan mo. Dapat ayon sa kasulatan. Dapat yung nakasulat. Naunawaan po? Kaya pag sinabi kanina, pinatawad ang lahat ng ating mga kasalanan, lahat yun. Yung kasalanan mo noon, ngayon, at magagawa mo pa, pinatawad na lahat yun. Naunawaan po? Kasi yun ang nakasulat eh. Yun ang ayon sa kasulatan. Hindi yung kailangan mo na namang humingi ng tawad. Humanap ka sa Biblia, sa Bagong Tipan, na nag-uutos sa iyo, humingi ka ng tawad. Tingnan mo, humanap ka. Pag merong nakalagay na ganon, nakaayon sa kasulatan. Pero pag wala, huwag mong gawin. Naunawaan po? Anong gagawin natin pag nagkasala tayo? Panginoon, nagkasala po ako, pero salamat, napatawad mo na lahat ng aking mga kasalanan. Pasalamatan natin ang Diyos. Napatawad na ba lahat ng kasalanan nyo? Masaya ba kayo? Mabuti ba ang Diyos? Palakpakan niyo naman ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. So, next verse, 4. Sabi niya, at siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa kasulatan. Laging nakalagay ayon sa kasulatan. Bakit? Kasi yun ang mahalaga eh. Yun ang object ng iyong paniniwala. Pag wala yung salita, yung kasulatan, wala kang paniniwalaan. Hello? Pag wala yung kasulatan, wala tayong paniniwalaan. Kaya dapat merong kasulatan. Nasa kasulatan. Naunawaan mo natin? So, balik tayo sa 3. Ano ngayon ang nangyari nung mamatay si Jesus para sa ating kasalanan? Ito po yung mga crucial na mga verses na dapat alam mo. Bibigyan ko kayo ng example. Romans chapter 6, verse 6.
na nalalaman natin, dapat ba alam? Sabi dyan, nalalaman natin, dapat alam mo. Kasi yun ang paniniwalaan mo eh. Na nalalaman natin na ang ating daliang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay magiba at nang sa gayon huwag na tayong malipin pa ng kasalanan. Ibig sabihin, meron palang napako kasama ni Kristo. Alin yung dati natin? Pagkatao. Yun ang nasa kasulatan. Nung si Kristo napako sa krus, hindi lang siya nag-iisa. Kasama ka, kasama ako, kasama lahat tayo para mapako yung nakasama niya yung ating lumang pagkatao. Ano yung lumang pagkatao? Yung ating sin nature o sinful nature. Isinama niya yung mga kasalanan pagkatao na sanhi ng pagkakasala natin. Yun ang dahilan ba't gumagawa ng kasalanan ng tao, yung makasalanan niyang pagkatao, yung luma niyang identity. Amen? Naunawaan po? Kung makasalanan ka, kaya ka gumagawa ng kasalanan. Yun ang ugat. Tayo, ang sinasaway lang natin, yung paggawa ng kasalanan. Pero yung dahilan kung bakit siya nakakagawa, hindi natin yun na aalis. Pwede ka igapos. Ikulong para huwag kang makagawa ng kasalanan. Pero pag nakawala ka, gagawa ka ulit ng kasalanan. Bakit? May pagkatao kang makasalanan eh. At yun ang isinama ni Kristo, napako sa krus. At napapako lang ito, namamatay lang yung dati mong pagkatao pag ikaw ay naniwala. Naniwala sa salita na ito ayon sa kasulatan. Amen? Kaya, dapat alam mo na yung dati mong pagkatao napako kasama na ni Kristo doon sa krus. Alam mo ba yun na nakasama ni Kristo napako yung dati mong pagkatao? Alam niyo ba yun? Para hindi mo alam. Alam niyo ba yun? Amen. So, kung alam ninyo, anong resulta? Upang ang katawang salarin ay magiba at nang sa gayon, huwag na tayo maalipin pa ng kasalanan. Hindi ka na alipin ng kasalanan. Mabuting balita ba yun? Hindi ka na alipin ng kasalanan. Kaya, you can say no to sin. Pwede mo ka lang magsabi sa kasalanan, no. Pwede mo na siyang tanggihan. Pwede ka lang magsalita ng no to sin. Amen? Kasi hindi ka niya alipin. Sa boss mo, hindi ka makatanggi, di ba? Kahit na Sunday, pag pinapasok ka, hindi ka makatanggi. Kasi boss mo siya eh. Alipin ka niya. Ganyan din ang kasalanan. Hindi ko matanggihan yung kasalanan kasi alipin ka niya. O di ba? Kahit alam natin mali, hindi tayo makatanggi. Di ba? Bakit? Alipin ka eh. Pero ang mabuting balita, sinasabi sa inyo ngayon, dapat alam mo to, yung makasalanan mong pagkatao na pakong kasama ni Kristo, hindi ka na alipin ng kasalanan. That is the good news. Good news ba? Baka sabi, di na ako makapag-inom nito. Hindi na ako makapaglasing. Hindi na ako makapagsugal. No? Baka na, huwag kayong malungkot. Hindi yan ang tunay na kaligayahan. Temporary kaligayahan lang. Kay Kristo ang tunay na kaligayahan. Amen. Hallelujah. So that's one. So, ito yung sinabi ni John sa chapter 1 verse 29 na John 1:29. Sabi niya, behold, the next day, John C. sabi, na kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Yan yung sinabi ni John. Sino yung kordero ng Diyos? Si Jesus. Nag-aalis, hindi nagtatakip, nag-aalis ng kasalanan. O alam niyan, kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Diba? Yun yun. Marami kumakanta niyan pero nananatili pa sa kasalanan. No? Hindi naman talaga naalis.
So kung ikay na kay Kristo, naalis na ang pagiging makasalanan mo. At doon ay sinagawa ni Kristo sa pamamagitan ng pagkapako niya sa krus. Isinama yung dati mong pagkatao doon sa krus ng Kalbaryo. Amen? Isinagawa. Sino may gawa? Ang Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Heso Kristo. Diyos ang may gawa nun. Kaya wala ka na makasalanang pagkatao. Ngayon, paano naman yung nagawa mong mga kasalanan? Anong ginawa ng Diyos doon? Meron po kasing batas. Ang sabi doon, Hebrews 9:22. Maliban sa pagbububo ng dugo, ang kasalanan walang kapatawaran. No? Sabi niya, at ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nalinis ng dugo, at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. So kailangan merong magbubuo ng dugo. Bakit? Kasi yung dugo, basahin natin ng Hebrews 9:12, yung dugo, yung po yung pantubos sa kasalanan. Pambayad sa kasalanan. No? Hindi pwedeng patawarin ng Diyos ang kasalanan basta-basta na lang. Hindi pwedeng pag nanalangin ka, patatawarin ka na. Hindi. Hindi rin pwedeng pagka gumawa ka ng mabuti, patatawarin ka na ng Diyos. Hindi rin. Bakit? May kabayaran ng kasalanan eh. Di ba according to Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Anong kamatayan na yun? Impyerno. Yun ang ikalawang kamatayan. Hindi kamatayan pisikal. Kundi ikalawang kamatayan, impyerno. Kamatayan espiritual. Walang hanggang pagkawalay sa Diyos. Eternal separation from God. Yun po yung kaparusahan ng kasalanan. Ang kabayaran ng kasalanan. So ngayon, sabi diyan, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yun po yung kamatayan. Balik tayo sa verse 9:12 ng Hebrews. Bakit kailangan ng dugo? Sabi daw, maliban magbuhos ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. Ba't kailangan ng dugo? Ang sabi diyan, at hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo ay pumasok minsan. Tanda ito, minsan lang. Hindi araw-araw nagbubuhos ng dugo ang Panginoon para sabihin natin araw-araw pahingin ng tawad. Minsan lang. Ay pumasok minsan magpakailanman sa dakong banal na kinamtan ang walang hanggang katubusan. Kasi yung dugo pala ang katubusan. Yun ang pantubos. At ang bisa nito, hindi lang natubos yung kasalanan mo, hindi lang nabayaran yung kasalanan mo kahapon na yon. Ang pantubos na ito, bisa ng dugo ni Kristo ay pantubos na pang walang hanggan. Kaya kung ikaw magkakasala ka habang buhay, sigurado kasamang natubos yung kasalanan mo. Bakit? Pang walang hanggan yung bisa ng dugo ng Panginoong Heso Kristo. Naunawaan po? So lahat ng kasalanan tinubos. No? Ngayon, dahil tinubos ng Panginoong Hesus ang ating mga kasalanan, Ephesians chapter 1, verse 7, ano ngayon itong nangyari nung matubos ng dugo ng Panginoong Hesus yung ating mga kasalanan? Anong nangyari? Ephesians 1:7, na sa Kanya'y mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. Nung matubos ang ating mga kasalanan, nagkaroon ng kapatawaran. Kaya nagkaroon ng kapatawaran dahil tinubos ng dugo ni Jesus ang lahat ng ating mga kasalanan. Kaya ngayon, nagkaroon ng kapatawaran. Libreng kapatawaran ang ibinibigay ngayon ng Diyos sa lahat ng tao. Inaalok ng Diyos. Kaya lang, at ito'y ayon sa Kanya, kayamanan ng Kanyang biyaya, hindi dahil ito sa gawa mo, kundi dahil sa yaman ng biyaya ng Diyos. Kaya ito, meron na kapatawaran. So, merong libreng kapatawaran na. Kaya lang, paano mo matatanggap yun?
No, yung libreng kapatawaran. Mamaya, abangan mo. Pag-uusapan natin yan. Ngayon muna, ang sagutin natin, kani-kaninong kasalanan ang napatawad? Basahin natin ang 1 John chapter 2 verse 2. Yung kasalanan ko ba napatawad? Yung kasalanan mo ba napatawad? Kasama kaya yung kasalanan? Kanin-kaninong kasalanan ang natubos? Ano? Natubos. Sabi, at siya ang pagpalubag loob sa ating mga kasalanan. Hindi lang ang ating mga kasalanan, kundi sa buong sanlibutan din naman. Ibig sabihin, natubos lahat ng dugo ni Kristo, lahat ng kasalanan ng tao. At ganoon din, kaya nagkaroon ng kapatawaran para sa lahat ng tao. Para sa lahat ng tao. O tingnan natin kung napatawad na. Basahin natin Colossians 2:13. Balik tayo doon. Kung ilang kasalanan ang napatawad. At nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan at sa di pagtutuli ng inyong laman, ay kanyang binuhay kayo na kalakip niya na ipinatawad sa atin ang ating lahat ng mga kasalanan. Lahat ba? Lahat. So yun, meron ng kapatawaran para sa lahat ng tao. So ngayon, ang tanong, dahil natubos na ni Jesus lahat ng kasalanan, nagkaroon na ng kapatawaran para sa lahat ng tao. Ang tanong, napatawad na ba lahat ng tao sa kasalanan? Pinatawad na. Lahat ng kasalanan pinatawad. Pero yung tao, matatanggap lang niya yung kapatawaran na yon sa pamamagitan ng pananampalataya sa ginawa ni Kristo. Kung mapapanampalatayanan mo yan. Hindi automatic natatanggap ng tao. Yung regalo, may regalo na ang Diyos, eto na. Pero kailangan mo tanggapin. Hindi pwedeng may regalo ang Diyos. Meron ka na rin. Hindi. Tanggapin mo yung regalo. Paano mo tatanggapin? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Paano mo isasagawa ito? 1 John 1:9. Ang isang taong makasalanan, natatanggap ng regalo ng Diyos, ganito ang tamang pagtanggap. Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, bakit mga kasalanan? Yung pagkatao mong mga kasalanan at yung ginawa na ikaw ay gumawa ng kasalanan. Yun ang sasabihin mo. Hindi mo sasabihin, isa-isa ko ano yung nagawa mo. Paano yung mga nagawa mo noon, nakalimutan mo? Hindi napatawad. Kasi, ang basihan mo, yung sinabi lang. Hindi ka rin mapupunta sa langit kasi hindi mo nasabi. Hindi yun ang basihan. Ang sasabihin mo, Panginoon, ako po ay makasalanan at nakagawa ng kasalanan sa iyo at sa aking kapwa-tao. Naalala niyo yung prodigal son? Anong sabi niya magbalik? Ama, nagkasala ako sa Diyos. Nagkasala ako sa iyo. Yun lang ang sinabi. Pero hindi siya humingi ng tawad. Ipinahayag lang niya. Kaya nga sabi niya, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, sinasabi mo lang. Ano yun? Lord, makasalanan po ako at gumawa ako ng kasalanan sa iyo at sa kapwa ko tao. Anong pangako ng Diyos? Tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Lilinisin. Kaya pagka ginawa mo yon, pinatawad ka na, nilinis ka ba, natanggap mo yung kapatawaran. At minsan mo lang gagawin yan, hindi araw-araw. Huwag mong gagawin pampaligo yan. Lord, nagkasala na naman ako, 1 John 1:9. Naku, nagkamali na naman ako, 1 John 1:9 na naman. Sa isang araw, 1 John 1:9 na naman. Hindi, minsan lang yan. Bakit? Ang pangako ng Diyos, pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan, nilinis ka pa sa lahat ng kalikuan.
minsan lang yan. Minsan lang yan. Kasi minsan lang pumasok si Jesus sa dakong kama ng pangalan at naghandog ng dugo. At yun ay sapat na para sa lahat ng ating mga kasalanan. Amen? Hallelujah. So, praise God. Praise the Lord. Hallelujah. So, yan po yung dapat nating paniwalaan sa pagkamatay ni Jesus. Nawala na yung makasalanan ng pagkatao. Bakit? Napako kasama ni Kristo. Yung mga nagawa mong kasalanan, napatawad na. Bakit? Tinubos ng dugo ni Kristo. Dapat alam yan. Dapat alam yan. Lalo na ng praise team. Pag hindi mo alam yan, sorry. Walang kabuluhan ang pananampalataya. Bakit? Ano pananampalataya na hindi mo nga alam? Kaya nga sabi doon, nalalaman natin. Dapat alam yan. Amen? Ano ba? Kabisaduhin yan. Mahalaga yan, yung mga verses na yan. Ngayon, ano nangyari? Sa verse 4, 1 Corinthians 15 verse 4, ano? Yan ang si Kristo dyan sa 3, namatay ayon sa kasulatan. At lahat ng yan ayon sa kasulatan. Nabasa niyo yung mga ating pinaniniwala, yung object ng ating faith? Nakaayon po yan lahat sa kasulatan. Amen? Wala akong sinabi sa inyong opinion ko. So, hindi lang namatay si Kristo. Ano ba ang magandang balita? Siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa kasulatan. Dapat nakaayon. Ano ngayon ang nangyari sa kanyang pagkalibing? Basahin natin ang Romans chapter 6 verse 4. Tingnan natin anong nangyari sa kanyang pagkalibing. Tayo ay nangalibing, nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. Ibig pa lang sabihin, nang mamatay na inibig si Jesus, kasama ka. Hindi ka lang kasamang napako sa krus, kundi kasama kang nalibing, kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. Kasama kang namatay, kasama kang nalibing. Hello? Kasama kang nalibing. Tignan mo yung katabi mo. Mukhang inilibing lang. Oh. Pero huwag kang mag-alala. Sa ikatlong araw, binuhay din yan. So, kasama kang nilibing. Ano ngayon ang kahalagahan ng nilibing? Basahin mo natin, Colossians chapter 2, verse 11 to 12. Kasama ka ba nalibing? Sabi niya, na sa kanya ay tinuli rin naman kayo ng pagtutuling hindi gawa ng mga kamay. Tingnan mo yung katabi mo, kung tuloy na yan. Tingnan mo kung tuloy na. Kasi yun ang sabi dyan na sa kanya ay tinuli rin naman kayo ng pagtutuling hindi gawa ng mga kamay. Sa pagkahubad ng katawang laman, sa pagtutuli ni Kristo. Tinuli na ba kayo ni Kristo? Ibig sabihin yung laman, hindi na kayo namumuhay sa laman. Sa Espiritu na. Next verse. Na nangalibing, nakalakip niya sa bautismo. Ano na nalibing? Yung ating makalamang pagkatao, makasalanang pagkatao, na kayo na may muling binuhay, nakalakip niya. Kasama ka ni Kristo na pako sa krus, kasama kang namatay, kasama kang nilibing, kasama kang muling binuhay. Ano ka na kahalagahan na alam mo na kasama kang nilibing? Sabi po ng, basahin natin ang Mark 15, verse 43. Tingnan niyo po. Mark 15, verse 43. Anong kahalagahan ng pagkalibing? Dumating si Jose na taga-Arimatea, isang kasangguni na may marangal na kalagayan, na naghihintay rin naman ng kaharian ng Diyos, at pinangahasan niyang pinasok si Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Hinihingi niya yung bangkay ni Jesus para ilibing. Next verse.
Pilato kung siya'y patay na. At nang mapalapit niya sa kanya ang centurion o yung kapitan, ay tinanong niya sa kanya kung malaang nang patay si Jesus, kung patay na. Next verse. At nang matanto niya sa centurion na patay na si Jesus, ipinagkaloob niya ang bangkay kay Jose para ilibing. Bakit? Pagka po inilibing, yun po ang katibayan na patay na yung tao. Kaya ibinigay kay Jose ni Pilato yung katawan ni Jesus, yung bangkay ni Jesus, kasi natiyak ni Pilato patay na si Jesus. Hindi ibibigay ni Pilato yun kung buhay pa. Sinabi ng Kapitan Romano, patay na po, kaya ibinigay ni Pilato yung bangkay kay Jose. Anong ibig sabihin nun? Yung paglilibing, katibayan na ang tao patay na. Kaya kung kasama kang nalibing ni Kristo, yun ang katibayan, patay na yung dati mong pagkatao. Wala na, patay na. Amen? At sabi doon, sa ikatlong araw, ikaw ay binuhay na, magmuli ka langit ni Kristo. Ano? Ito naman, ano naman nangyari sa resurrection? Alam mo na nangyari sa death, sa burial. Totoo, patay na yung yun ang nagpapatotoo. Patay na yung dati mo pagkatao. Palitan mo na yung isip mo, patay na yung dati mo. Ano kayo na nangyari sa muling pagkabuhay, sa resurrection? Basahin namin natin yung Romans 6:4. At yung Colossians 2:12. No? Tayo may nangalibing kalakip niya sa pamagitan ng bautismo. Alam niyo po kung sabihin ng bautismo? Hindi bautismo sa tubig, ha? Wala nakalagay na tubig dyan. Ikaw ay kalakip niya na nalibing sa pamamagitan ng bautismo. Ano ibig sabihin nun? Ng bautismo. Ang ibig sabihin ng baptism, sa English kasi baptism yan. Sa Greek word, baptizo. Ang ibig sabihin sa English, to dip, ilubog, to submerge, to immerse. Sa Tagalog, inubog, ipailalim, ipasakop. Yun ang meaning ng bautismo. Kaya ang sabi diyan, tayong mga nangalibing, nakalakip niya sa pamamagitan ng pagpapailalim sa kamatayan. Ibig sabihin, kung ikaw nanalig ka, naniwala ka si Kristo namatay, kasama kang namatay, kasama ka niya rin, malilibing. Naunawaan mo natin? Kaya sabi niya, tayo ay nangalibing kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo. Paano ka nalibing? Kasi nagpasakop ka sa kanyang kamatayan. Paano ka nagpasakop? Naniwala ka na si Jesus namatay kasama ang dami mong pagkatao. Kaya ka kasama niyang namatay. Kaya ka nalibing dahil kasama ka niya namatay. Naunawaan niyo po? So, ngayon, namatay ka na, nalibing ka na kasama ni Kristo. Ang sabi diyan, na kung paano si Kristo ay nabuhay na magmuli sa mga patay sa pamamagitan ng kalwalatian ng Ama, ay gayon din naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. Kasama ka ba na muling nabuhay ni Kristo? Makakalakad ka na sa panibagong buhay. Bakit? Kasi, ang sabi sa 2 Corinthians 5:17, 2 Corinthians 5:17, hallelujah. Kaya kung sino man ay nakay Kristo, siya'y bago na nilalang. Makakapamuhay ka na sa isang bagong pamumuhay kasi bago ka na nilalang. Hindi ka pwedeng mamuhay sa bagong pamumuhay na may dati kang pagkatao. Hindi magbabago pamumuhay mo. Kaya ka nakakalakad sa panibagong pamumuhay dahil bago ka na nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago na. No? Tignan mo yung katabi mo, mukha bang bago na?
Amoy luma lang yan, pero bago yan. Ha? Bago yan. Amoy luma lang. No? Binago na yan ni Lord. So, bago nang nilalang. Sino may gawa? Next verse. Datapot ang lahat ng mga bagay ay tawag sa Diyos. Sino gumawa niya? Lahat ng bagay? Ang Diyos. Nakita niyo po, lahat biyaya lang. Ginawa ng Diyos. Ano ginawa pa ng Diyos? Na pinagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamamagitan ni Kristo. Kaya tayo nakasundo ng Diyos, hindi dahil sa atin, kundi ang Diyos din ang gumawa para makasundo niya tayo sa pamamagitan ni Kristo. Magkasundo na ba kayo ng Diyos? Hindi dahil sa gawa mo, kundi dahil ginawa ang Diyos ang gumawa sa pamamagitan ni Kristo. Pinatawad ang kasalanan, nilinis sa kasamaan, kaya ngayon, pwede na tayong makipag-reconcile sa Diyos. Amen? Praise God. Verse 19. Sa makatuwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanlibutan sa Kanya rin, na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan. Ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Mga kapatid, hindi na binibilang ng Diyos ang ating mga kasalanan sa atin. Hindi na binibilang. At tayo, ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Ibig sabihin kami nangangaral Kasi ipinagkatiwala kay Pablo at sa mga taong sumunod sa kanila na tinawag din para ipahayag ang mabuting balita. So, next verse. Ito maganda. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo, nawaring namamanig ang Diyos sa pamamagitan namin. Ulitin ko, nawaring namamanig ang Diyos sa pamamagitan namin. Kayo'y pinamamanikan namin sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo na sa Diyos. Yung the word namamanig, nakikiusap. Nakikiusap ang Diyos sa atin, sa lahat ng tao. O kasama yung nanonood ngayon, nakikiusap ang Diyos sa inyo, makipagkasundo na kayo sa Diyos. Isang kataas-taas ng Diyos, pinakikiusapan pa tayo para makipagkasundo lang sa Kanya. Bakit? Kasi open na ngayon na makipagkasundo sa Kanya. Binigay na niya ang Kanyang buntong na anak. Handa ka nang tanggapin ng Diyos. Bakit? Tinubos na lahat ni Kristo lahat ng kasalanan. Kaya kung ikaw pinahayag mo na ikaw'y makasalanan at makagawa ng kasalanan sa Diyos at sa tao, pinatawad ka na, nilinis ka na, at ngayon meron ka ng ikaw ay qualified na para makipagkasundo uli sa Diyos. Ginawa ng Diyos lahat yun. Kasi mahal tayo ng Diyos. God accepted us without compromising His justice. Nagawa ng Diyos tanggapin tayo, nagawa ng Diyos mahalin tayo na hindi na-compromise yung kanyang pagiging, yung kanyang katarungan. Ang karapat dapat sa atin, tayo parusahan. Yon ang katarungan. Kasi nagkasala tayo sa Kanya. Dapat sa atin tumanggap ng parusa. Yon ang katarungan ng Diyos. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, nagawa Kanyang tanggapin nang hindi na-compromise yung katarungan. Bakit? Si Kristo ang gumanap ng lahat na dapat para sa atin. Siya ang nagbayad ng ating kasalanan. Siya ang pinarusahan dahil sa ating mga kasalanan. Siya ang nagbigay ng buhay upang tayong mga patay ay magkaroon ng buhay. Siya ang namatay para tayo mabuhay. Si Jesus. Kaya natanggap ka ng Diyos na hindi niya na-compromise yung justice. Amen? Kaya ganun katalino ang Diyos. Hallelujah. Kaya nakikiusap ang Diyos sa atin. Mahalaga yung resurrection. Bakit? Sabi sa 1 Corinthians 15, verse 14,
Bakit mahalaga resurrection? Sabi niya, at kung si Kristo hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral. Wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Kung hindi nag-resurrect si Jesus, walang kabuluhan yung faith natin. No? Walang kabuluhan. Verse 17 to 18. Hallelujah. Verse 17 to 18. At kung si Kristo hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kayo'y nasa inyo bang mga kasalanan? Kung hindi muling nabuhay si Kristo, nasa kasalanan pa tayo. Verse 18. Kung gayon nga, ang mga nangatulog din naman kay Kristo ay pawang napahamak. Hindi lang yung mga tayong sumampalataya. Pati yung mga namatay kay Kristo, napahamak din kung hindi muling nabuhay si Kristo. Pero ang mabuting balita, mga kapatid, si Jesus muling nabuhay. On the third day, Jesus risen. He rose up again. Nabuhay siya magbuhay. Bumangon siya. Yun ang katotohanan. At ano ang kahalagahan ng muling nabuhay si Kristo? Romans 4:25. Romans 4:25. Anong kahalagahan? Ayon sa kasulatan. Kung kayo nga naibinigay dahil sa ating mga kasuwayan at binuhay na magmuli sa ikaharing ganap natin. Wala bang sa mabuting balita? Hallelujah. Anong kahalagahan ng pagkabuhay ni Jesus? Siya'y pinapatay dahil sa ating mga kasalanan. At muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala. Kaya kapatid, wala ka ng kasalanan. Nabuhay ba muli si Jesus? Wala ka ng kasalanan. Wala na tayong kasalanan. Iyon ang kahalagahan na muling nabuhay si Jesus. Parang kukunti ang masaya. Praise the Lord. Yan ang totoo. Yan ang mabuting balita. Wala ka ng kasalanan. Kaya huwag kang pahingi-hingi ng tawad. Iniinsulto mo yung ginawa ni Jesus. Nung siya'y muling nabuhay, sinabi, wala ka ng kasalanan. Tapos sasabihin mo, pahingi po ng tawad, Lord. Kasala ako. Iniinsulto mo yung muling pagkabuhay ni Jesus. Amen? Yan po ang hindi alam ng marami. Nakakala niya ang yayabang daw natin. Kasi hindi na tayo humihingi ng tawad. Hindi kami mayabang. Yun ang tunay na pagpapakumbaba. Nagpapasakop ka doon sa salita ng Diyos. Yun ang tunay na pagpapakumbaba. Ang mayabang sila, kasi hindi pa sila naniniwala sa ginawa ni Jesus na sila'y pinawalang sala. Sila ang mayayabang. Amen? Wala silang kaya sabihin, yung paglilingkod nila. Naglingkod kami sa iyo, Lord. Yun ang pagyayabang. Hindi yan ang nais marinig ni Jesus. Ang nais marinig ni Jesus, hindi yung ginawa mo, kundi yung ginawa niya sa iyo at ginawa niya sa pamamagitan mo. Amen? Palakpakan na natin yung sa that is for our justification. Yung pagpapawalang sala sa atin, gawa lahat ng Diyos yan. Gawa lahat ng Diyos yan. Hallelujah. Praise God. Kaya mga kapatid, hindi ka lang ginastify. Hindi ka lang pinawalang sala. Maging ang iyong habang tayo nabubuhay, sinasanctify din tayo. Binabago rin tayo ng Diyos habang nabubuhay tayo. Alam niyo po ba yan? Alam niyo ba na binabago tayo ng Diyos araw-araw? Alam niyo ba kung paano ginagawa ng Diyos yan? Alam niyo ba kung paano ginagawa ng Diyos? Sa Sunday, pag-uusapan ulit natin yan. Kasi wala na tayong oras.
Yung sanctification at glorification, pag-uusapan natin yan next Sunday. Lahat yan gawa ng Diyos. Mula sa simula hanggang sa huli. Amen? Para may makita natin kung gaano kayaman ang kaganda ng loob ng Diyos. Simula sa simula hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Yesu Cristo. Tayo lahat po ay tumayo. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Mga kapatid, dapat alam mo kung ano yung nangyari sa pagkamatay, pagkalibigan muli pagkabuhay ng Kristo. Anong nangyari sa iyo? Sa lahat ng magpapabaptize, dapat alam mo ito. Kasi kung hindi nyo ito alam, wala kang ipapahayag. Ang baptism sa tubig ay pagpapahayag lamang ng ginawa ng Diyos sa iyo. Ngayon, ipinapahayag mo lang kung anong ginawa ng Diyos sa iyo. Kung hindi mo ito alam, hindi ka dapat magpabaptize kasi wala kang ipapahayag. Amen? Amen. Hallelujah. Mabuti po ba ang Diyos sa atin? Mga kapatid, grabe yung ginawa ng Diyos para sa atin. He loves us without compromising His justice. Ginawa ng Diyos yun. Tinanggap muli tayo ng Diyos without compromising His justice. Ginawa ng Diyos yun sa pamamagitan ng Panginoong Yesu-Cristo. Ayaw kanyang mapahamak, kaya binigay niya yung kanyang bugtong na anak. Dahil gusto ng Diyos makasama kanya sa buhay na walang hanggan. Sige po, awitin natin ito sa Panginoon. Ipahayag natin ito sa Panginoon.
ibibigay sa iyo, Panginoon, kundi ang aming mga papuri at pagsamba. Ito ay tanging sa iyo lamang. Karapat dapat kang purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan, magpakailanman. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng Panginoon Jesus. Amen and amen. Amen. Tayo naman po ay dadako sa ating pagkukomunyon bilang pagpapahayag na tayo ay muling babalikan ng Panginoon Jesus. Amen. Ama, salamat po sa araw at tinapay nito na simbolo ng katawan ng dugo. Ito po'y aming tatanggapin ng may buong pananampalataya sa tinapos ng gawa sa paraan na ito'y aming pinapahalagahan ng Panginoon at pinalubos na pinaniniwalaan sapagkat yan ang nasa. Salamat po, Ama, sa ngalan ng Panginoon Jesus. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo. Nang Panginoong Yesus ng gabing siya'y pagkanlo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagpira-pirasuin at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po natin tanggapin. Taas naman natin ang saro na simbolo ng dugo ng Panginoon Jesus. At gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos magkahapon na sinasabi, ang sarong ito siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisino sa pag-alala sa akin. Sabay-sabay po natin tanggapin. Ama, maraming salamat po sa pag-ibig mo sa amin. Na ibinigay mo ang iyong buktong na anak. Salamat po, Panginoong Jesus, na inalay mo ang iyong sarili doon sa krus ng Kalbaryo para sa aming mga kasalanan. Salamat po, Panginoong Banal na Espiritu, na inihayag mo sa amin ang mabuting balitang ito, na sa pamagitan ng kanyang mga sugat, kami ay pinagaling na. Kaya kami ngayon ay naniniwala na kami ay magaling na. Kami po
ay naniniwala na kami ay malusog na, masigla, malakas, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Salamat po, Ama. Sa iyo, dinideklara po namin ang muling pagbabalik mo, Panginoong Yesus. Sa iyo, Ama, lahat ng kapurihan, kalwalhati at magpakailanman. Sa ngalan ng Panginoong Yesus, at lahat magsabi na, Amen and Amen. Praise God. Makakaupo na po, mga isa, sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Ngayon naman po, idadakong muli tayo sa pagsamba sa pamagitan ng pagkakaloob ng mga handog natin para sa karangalan bilang pagpaparangal sa ating Panginoong Jesucristo. Dapat po ba siya parangalan? Amen. So, yung ating pong kaloob, sabi doon, ang bawat isa ay dapat magbigay ng kusang loob. Hindi na pipilitan, hindi dahil sa kinakailangan. Sapagkat minamahal ng Diyos ang masayang nagbibigay. Masaya po ba kayo magbigay? Ayan. Yung masaya, kalitiyan. No? Gagawin natin ang pagbibigay para masaya. Isipin yung regalo niyo ito kay Lord. Lord, ito yung regalo ko. Di ba pag nagre-regalo ka, masaya ka? Wala naman nagregalo na kasimangot. Oh, regalo ko. Wala naman ganun eh, di ba? Pag nagregalo ka, masaya ka, di ba? So, ganito po ang pagbibigay. Para maging masaya ang pagbibigay natin, isipin mo, regalo mo ito kay Lord. Amen? Sige po. Di ba malaya kayo makapagbigay? Kung
At atipuy pa na namin ang mga kaloob na ito. Amay, tinataas po namin sa iyo ang mga kaloob na ito. Pinagpapasalamat dahil patuloy mo pinagpapala ang iyong mga anak. Pinasagana mo sila sa anumang kanilang tinatangkilik. Sila iyong pinagpala, pinaboran. Salamat po, mahal na Ma. Ang buhay nila iyong pinaunlad. Panginoon, hallelujah. Lord, salamat po sa mga gagawin mo pa sa buhay ng mga kapatid na ito. Nagdedeklara po ako ng higit pa na kaunlaran, kasaganaan sa buhay nila at marami pang karunungan, Panginoon, ang kanilang matanggap buhat sa iyo upang mapasagana pa nila ng lubos ang mga bagay na pinagkatiwala mo sa kanila. Sa mga nagninegosyo, sa mga nagtatrabaho, ayaw mo po na makita, makakilos ka sa buhay nila, Panginoon. Magamit mo sila para sa ibang tao. Makita ka sa buhay nila. Salamat po, mahal na Ma. Maparangalan ka sa mga kaloob na ito bilang mapangusang iyo sa iyong harapan. Sa iyo po lahat ng kapurihan sa ngalan ng Panginoon Jesus. Amen and amen. Praise God. Ayan. Nawa po na-bless ba kayo sa ating mabuting balitang narinig? Bless po ba kayo na tayo ay wala ng kasalanan? Salamat sa Panginoon. Ano po? Makakapamuhay po tayo ng malaya. Malaya tayo na makakapamuhay na hindi po tayo laging takot, nangangamba, nag-aalala na baka tayo ay magkasala sa Panginoon dahil alam natin na lahat ng kasalanan natin binayaran na ng Panginoon. At hindi yung mga anak ng Diyos na pinatawad na sa lahat ng kasalanan, magpapatuloy ba sa pagkakasala? May lisensya na ba para magkasala? Yan po ang sa susunod na linggo natin naman po kung pag-uusapan. Amen? So, praise the Lord. Siyempre, tayo po ay magkakaroon ng Couples Night, March 6 po. Again, 700 po ang per couple, 350 per head. Ayan. So, para po yun sa food natin. Ngayon, magpapagawa po tayo ng kisame. Gusto nyo ba yan? Pakisamihan na natin to? Yan? Gusto ba magkaroon na ng kisame? Parang ayaw nyo Ano ba salita yung kisame? Parang Spanish yun No? Ano ba sa Tagalog yung kisame? Sa English, siling No? Siling, kisame. Parang kisame lang, wala akong alam na ibang salita doon. Parang Spanish, parang Spanish ang dating No? Kisame mucho. Hindi ba kisame ba yun? Hindi ba? Diba ba yun? Diba? Okay, so magkikisame na po tayo. Parang hindi sila masaya. Huwag na kaya. Salamat sa Panginoon dahil ang Diyos ay may ginamit na tao para po tayo ay makapagpakisame. Dahil nakita ng Diyos, lagi kayong naiinitan. Kanya-kanyang tapat sa electric fan. Dahil sa init minsan, hindi na kaya na electric fan natin. At syempre, pag nakisamehan yan, ano susunod doon? Ayun! Mag-pray lang, declare lang natin, magkaka-aircon tayo. Para yung pong ating mga, lalo na yung mga senior citizen, hindi na po masyadong mainitan. Ayan. Talong sasarap ang tulog ninyo yan pag naka-aircon na. Pero huwag kayong mag-alala. Kukuha na, magpapaikot ako ng taga-gising. Okay. So, ayun po. Salamat sa Lord sa ginamit niya. Salamat sa Panginoon sa patuloy niyang ginagamit sa kanyang iglesia, maging sa kanyang mga lingkod. May mga ginagamit ang Diyos. Kaya, salamat sa Panginoon sa pagpapala niya sa buhay ng mga kapatid na ito. Yung pong mga kasama natin sa mga pledgers dyan, tuloy-tuloy lang po tayo. Malaki po ang nagagawa ng inyong mga ibinibigay doon sa pledge po natin. Yung mga grace pledgers dyan.
kasama doon. Tuloy-tuloy lang po. Meron pong ginagawa ang Diyos sa atin. Ayan. Meron nyo, wala pong maliit na halaga na hindi nakakatulong. Lahat po yan ay pag napagsama-sama natin nakakatulong po yan. Okay. Meron pong nalalapit na ikakasal si Leia at si Junjun. Tama ba yun? Junjun and Leia? Ina-announce ko to sa church kasi kailangan natin i-announce yan para sa kapatiran. Baka may tumutol No, kailangan ini-announce yan. Ganun talaga yan. Kasi pagdating ng kasal, magtatanong ako kung may tututol. Kasi kailangan talaga yun. Sa pagkakasal, hindi nyo ba napapansin? Binibigyan ng karapatan yung iba na tumututol. Kaya, ini-announce natin na magkakaroon ng kasal. May kakasal po dito, si Leia at si Junjun. Yung tututol, humanda na po kayo sa araw ng kasal. Pwede kayong tumutol, bibigyan namin kayo ng pagkakataon. Pero kung gusto nyo, ngayon na, tumutol na kayo. Para pagdating ng kasal, wala na. Ayan. So, yan po isang announcement natin. Okay, yung baptism. Meron po tayo mamayang 2 o'clock orientation, briefing ng baptism. Pumunta po kayo dito ng 2 p.m. 2 to 3 p.m. orientation tayo. And the next Sunday, meron kayo Junjun Leia na counseling sa kasal. Kailangan maintindihan nyo talaga yung kasal para huwag kayo magaya doon sa iba na kinasal na naghiwalay naman. Kailangan maintindihan nyo yun. Next Sunday yun 2 p.m. dito kayo. At yung mga gusto rin may planong magpakasal at yung mga nakasal na hindi pa alam ang ibig sabihin talaga ng kasal, you are welcome to join the counseling. Next Sunday 2 p.m. Yung baptism, pag-uusap po tayo mamaya 2 p.m. Yung ikakasal, next Sunday 2 p.m. Kasi mahalaga po ito, kahit na po kayo kinasal na, pag hindi nyo alam ang tunay na ibig sabihin ng kasal, madali lang po magkahiwalay. Kaya yung iba, ang alam lang sa pagkakasal kasi, mahal kita, mahal mo, o pasal na tayo. Ang nagbaband, yung pag-ibig nila sa isa't isa. Yung damdamin natin, nagbabago yan. Pag hindi mo na mahal, ayaw mo na, wala kang dahilan para mahalin siya. So, kailangan alam natin yung totoo. Bakit tayo papasok sa kasal? Sagrado po ang kasal. Yan po ang Diyos po ang nagtatag niyan. Kaya alam nyo ang dahilan kung bakit iiwan ang nanay at tatay at sila'y magsasama at sila'y magiging isa. Dapat alam niyo. Amen? So, ayun po. This afternoon, 2 p.m. sa baptism. Next Sunday is about marriage counseling. Okay, sige po, tayo lahat ay tumayo. Tayo po'y magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Purihin natin ang Diyos.
sa Nanay Relay, Panginoon. We speak healing, we declare healing, Panginoon. Hallelujah. Good health, Panginoon. Long life. Salamat po, Ama. Lord, ganun din po kami nagpapasalamat sa iyo sa kaligtasan namin natanggap, sa kapatawaran, sa lahat ng aming mga kalikuan at nilinis mo kami, Panginoon. Salamat po, mahal namin. Lord, dalangin ko po sa bawat isa na naririto na matanggap at mapanatilihan nila, Panginoon, ang mabuting balitang ito. At ito'y maingatan nila na matatag, Panginoon, sa kanilang mga puso at isipan upang ang kanilang pananampalataya ay huwag mawalan ng kabuluhan. Salamat, mahal na Ama, dahil ikaw ang patuloy na po-provide sa lahat ng aming pangangailangan. Ikaw nag-iingat sa aming mga pamilya, Panginoon, at ako'y nagdideklara ng kaligtasan, Panginoon, sa mga hindi pa naliligtas. At gamitin mo ang mga kapatid na ito, Panginoon, para po marami pang makakilala sa iyo at magpasalamat, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, ang mga kapatid na ito, O Diyos, hallelujah, ay maglingkod sa iyo, Panginoon, ng buong puso, Panginoon, hallelujah. Hayaan mo na makakilos ka sa buhay ng ibang tao sa pamamagitan namin, Panginoon, hallelujah. At mahayag ang iyong kadakilaan sa aming mga buhay. Salamat po, mahal namin. Lord, sa oras na ito, bilang iyong lingkod, ako po'y patuloy na nagdideklara na higit na kasaganaan, kaunlaran sa buhay ng bawat isa, sa negosyo, sa trabaho, sa mga nag-aaral. Patuloy na bigyan ng karunungan, Panginoon, na magamit nila ito, Panginoon, sa kanila pag-aaral, sa kanilang mga negosyo, trabaho, upang lalong maparangalan ang iyong pangalan. Alam-alam sa pangalan mo, O Panginoong Jesus. Ama, hallelujah. Salamat po, Ama. At kami po ngayon ay mag-iiwalay, taglay-taglay ang mabuting balitang ito na iyong inihayag sa araw na ito sa bawat isa sa amin. Salamat, mahal na Ama. Sa iyo lahat ng kapurihan, kalwalat at magpakilanman sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Tapos na po ating magdiriwang kumayo kayo. Taglay ang mabuting balita ng Diyos. I love you all with the love of the Lord. Couples po mamaya, couples. May couples tayo dito mamaya. Okay.